din po. Verse 14. Tingnan yung Bible nyo. Sa huling bahagi ng talata. Verse 14. Ang sabi diyan, who called his own servants and delivered his goods to them. Pangalawa, listen. God Himself delivered us His own goods. Ang Diyos mismo, kung ano yung nasa sa Kanya, ay ano? Pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Hello! Kung ano man meron ka ngayon, na husay at galing, kakayahan, karunungan, kayamanan, ano man ang meron ka ngayon, na tinatangkilik mo, nasisiyahan ka, napapakinabangan mo para sa iyong marangal na pamumuhay, lahat ng yan, ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Hello? Hindi niyo napansin, sabi ron, di ba? Nung tawagin ng Panginoon ang kanyang mga alipin, anong sabi ron? He delivered to them His own goods. Hindi nang hiram ang Diyos ng mga blessing kung saan man para ibigay sa mga alagad, sa mga lingkod. Yung kanyang sariling yaman, yung kanyang sariling mga pagpapala, ano? Yun ang ibinigay niya sa kanyang mga alipin. Amen ba? Amen. Amen po ba? Amen. Are you listening? Amen. So kung ano yung nasa sayo, hindi sa'yo yan. Yan ay pahiram lang. Yan ay paggamit lang. Gamitin para sa kanyang kalwalatian. Ano man ang talento mo, kapatid, makinig ka mabuti. Ano man ang talento mo, ano man ang husay mo, ano man ang kakayahan mo, na meron ka, yan ay galing sa Diyos. Tandaan mo yan. Amen po ba? Amen po ba? Galing sa Diyos yan. Kung ikaw man ay kaya mong tumulay sa alambre, kakayahan mo yan, galing sa Diyos yan. Kung ikaw man ay kaya mong lumakad sa ibabaw ng liwanag ng flashlight, galing sa Diyos yan. Huwag lang papatayin yung flashlight, baka malaglag ka. Kung kaya mong kumain ng bubog, ewan ko lang kung galing pa sa Diyos yan. Bubog, hindi naman kinakain ng bubog. No? Kagabi sa investigador, merong nagpapataga dyan sa may partinghain manggaan. Grabe, naniniwala daw sila, yun daw ay katibayan na sinasamahan sila ng Diyos. Yan yung mga kakayahan hindi galing sa Diyos. Pero sinasabi ko sa ganito, kapatid, dahil ikaw ay born again, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay membro ng kanyang kaharian, lahat ng membro ng kaharian ng Diyos ay pinagkalooban niya ng kanyang pagpapala. Amen? Amen. Praise God. Alam niyo, dinescribe po itong goods. Sabi dito, and deliver them His own goods. These goods that the Lord gave to His servants ay tinatawag na talents. Sabi natin na talents. Talents. Take note plural, talents, hindi talent. Talents. Ang ibinigay sa karamihan sa atin is more than one. So God Himself delivered us His own goods. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang kanyang mga tinatangkilik. Pag pinagkatiwalaan ka, ano ibig sabihin nun? Dapat maging tapat ka. Dapat maging mabuti ka sa anong pinagkatiwala sa iyo. Yun ang inaasahan ng taong nagtiwala sa iyo. Amen po ba? Pag sinabing pinagkatiwalaan ka, anong inaasahan sa iyo? Magiging matapat ka. Magiging mabuti ka sa pinagkatiwala sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Number 3 principles. Verse 15. How we use our abilities for God's talent. Number 3 principles. Verse 15. Sundan niyo sa Bible niyo. And to one, He gave 5 talents. To another 2. And to another 1. To each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Pangatlong principle. How we use our abilities for God's glory. Every servant receive the talent. Lahat ba tumanggap? Lahat ba ng tinawag niyang alipin? Lahat ba ng tinawag niyang lingkod niya bago siya umalis? Lahat ba yung pinagkalooban niya ng kanyang tinatangkilik? Kung ano meron sa Panginoon, ay binigay niya ba lahat ng alipin niya? Lahat tumanggap. Amen po ba? So, ibig sabihin, walang hindi tumanggap na membro ng kaharian. Sabi mo sa katabi mo, meron kang tinanggap. Meron tayong tinanggap, mga kapatid. At lahat ng tumanggap ay mananagot. Lahat ng tumanggap ng mga bagay na mula sa Diyos ay mananagot.
Hello? Hello? Nakikinig ba tayo? Hindi pinag-uusapan dito kung bata ka o matanda. Hindi pinag-uusapan sa karera ng Diyos kung lalaki ka o babae. May pinag-aralan ka o wala. Ang pinag-uusapan dito, kung ikaw ay membro ng kaharian ng Diyos at kabilang sa mga aliping kinikilala ng Panginoon, ikaw ay may tinanggap na bagay na mula sa Kanya. You receive something. You receive good from the Lord. Meron kang tinanggap sa Panginoon. The moment you became born again, the moment you got born again, meron kang tinanggap sa Panginoon. Amen. One thing is sure, may tinanggap ka sa Panginoon. Amen po ba? Why? Kasi nung wala pa tayo kay Lord, we are all nobody. We are nobody. Basura nga tayo eh. Maraming basahan ang katulad natin. But now, when the Lord came to us, when we receive Christ, when we trust Jesus Christ as our personal Savior and Lord, you are no longer nobody. You are now somebody. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, may dating ka. Minsan ang problema, walang datong. Yan ang problema. May dating lang, minsan walang datong. Dapat may dating na, may datong pa. Di ba? Mas maganda ang dating. Mas malakas ang dating. No? May mga tao, ang lakas ng aray. Ang lakas ng dating. Pero wala pa ng datong. Pero anyway, sabi mo kay Brother Noel kanina, may mga tao, wala ng pera, ayaw pang ayusin ang itsura. Pero mo wala ka ng pera, mukha ka pang malas. Walang lalapit na grasya sa'yo. Baka mamaya magdadala ng grasya sa'yo. Nakita, parang mukha kang papatay ng tao, hindi na itutuloy. Dahil yung itsura mo. No, disgrasya inabot mo, kapatid. Dapat pag wala kang pera, ayusin mo itsura mo. Na mayroong kang mukhang pera. Amen po ba? Lapakan natin ang Panginoon. Wala ka na ng pera, malungkot ka pa. Halatang-halata na wala kang pera. Madaling malaman ng taong walang pera, malungkot at hindi maayos ang itsura. Pero ang mga taong maayos ang itsura at masaya, masigla, hindi mo masasabing walang pera yan. Hindi ka may katabi mo. Hulaan mo kung may pera o wala. Mukha lang, ano? Hello? Alam nyo kasi, mga kapatid, pakinig kayo mabuti, meron tinatawag na law of attraction. May tinatawag na law of magnetism. Kapag ang itsura mo ay hindi mukhang blessed, ang darating sa'yo ay mga mukhang hindi blessed. Walang blessing na darating. Pero ang itsura mo, ang attitude mo, ang perspective mo sa buhay ay blessed kahit wala kang mga bagay presently, material, financial, you attract the blessings of God. Hello? Bakit nagkakaroon ng tinatawag na haunted house? Kasi walang tao, abandonado, madumi. Dahil madumi, masamang espiritu ang darating. Hello? Pero yung isang bahay na may caretaker, nalilinis, mabuting espiritu, malinis na espiritu ang dumarating doon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hindi pwedeng tumira ang masamang espiritu sa malinis na bagay. Kaya nga tinawag na wicked spirit kasi ang hinahanap nila mga unclean thing. Mga marumi, mga mababaho. Kita nyo sa Bible, yung isang lalaki nakatira sa libingan, araw at gabi, sinusugatan niya sarili niya, natutulog siya sa loob ng nicho, katabi niya mga kalansay. Ang pagkain niya siguro, lagi araw-araw bulalo. Di ba mga kapatid? But when Jesus came into that place, and He encountered this demon-possessed man, everything was totally changed. Ang lalaki nito, hindi na nakilala ng mga tao sa komunidad. Sabi na, sino ba yan? Ha? Ito ba yung nakatira dati sa libingan? Ang laki ng pagbabago niya, inside out, ang gandang lalaki. Imagine niyo yan, mga kapatid. Yun yung taong may Diyos, malinis at maayos. Hello? Hindi lamang sa sarili, kahit sana sa loob ng bahay, malinis at maayos. Ang taong may Diyos, malinis at maayos, hindi lang sa pansariling katawan, katauhan, maging sa loob ng bahay. Pag dinalaw mo dapat ang bahay ng mga born again, malilinis ang bahay niyan, maayos ang bahay niyan. Hindi parang araw-araw mukhang piyesta, nagsampayan ng mga damit, ng mga marurumi. Hello? Parang masamang espiritu nakatira. Anya ba kayo? Pagpapakalan natin ang Panginoon. Kahit ubo, barong-barong ang bahay.
Amen.